Did I turn her off? Ah, halos masabunutan ko na ang sarili kong buhok. Damn, kanina pa ako paikot-ikot sa kama. Bakit ba kasi siya umalis? Wala akong maayos na tulog kaya medyo kumikirot ang sentido ko. Tumihaya ako, tsaka ako pinagmasdan ng itim na kisame ng kwarto na may halong gold na highlight ang bawat kanto. Sinalat ko ang labi ko. Hindi ko namalayan ang bahagyang pagngiti. Pakiramdam ko ay naroon pa din ang pakiramdam ng halikan ko siya. Pakiramdam na tila naranasan ko na din noon. Hindi ko lang matandaan kung saan at kung kailan. Nako Russell, nahipnotis mo ka na yata ng babae na yun. Napailing ako, tsaka ako bumangon. Naroon si Bamboo sa sahig at abala sa paglalaro ng kanyang bola. Kung narito lamang ang babae na yun, tsak nakalaro niya na naman ang panda na to. Bakit nga kasi siya umalis? It's just a kiss. What's the big deal? Don't tell me na yun ang una niya. I can't believe it kung sasabihin niya nga yun. Mabigat ang hakbang ko pababa ng hagdan. Nakatanaw sa akin yung isang katulong nakaklose ni Bal. Tila pinagmamasdan niya ang itsura ko. Why are you looking at me, ha? Naiiritang saad ko. Throw your eyes from me. Nakasimangot na saad ko pa. Nakita mo na. Pareho natin ngayong hindi alam kung saan hahanapin ang batang yon. Ani tanda ng ikalawang linggo habang nasa sala kami. Bakit niya naman nalaman na hinahanap ko ang babae na yun? I don't care. Pwede ka naman mag-hire kahit ilang katulong. Saad ko, tsaka ako naglakad palabas. Suot ang suit ko papunta sa kumpanya. Ang batang yon ay mabait. Ngunit kung minsan ay maikli lamang ang pasensya. Lalo na kung hindi niya magugustuhan ang gagawin mo. Napahinto ako sa paghakbang. Pakiramdam ko ay tinamaan ako sa sinabi niya. Nag-flashback tuloy ang ginawa ko. Damn Russell, what the hell did you do? Napalingon ako sa pagsulpot ni Nathan. Chairman, alam ko na po kung saan nakatira si Miss Valkyrie. Napataas ang kilay ko, tsaka ako nilingon si Tanda. Gano'n na siya katagal nagpapahanap sa tauhan ko? Come on Bamboo, let's go Nathan, madami ka pang tatapusing trabaho. Sa iba mo na ipagawa yung utos mo, empleyado ko to. Inis na saad ko kay Daddy. Come on, anyaya akong muli. Opo, tarantang ani Nathan, tsaka ako sinundan. Siya na ang kusang nag-drive habang nasa likod kami ni Bamboo. Minsan ay sinusulyapan niya ako sa front mirror. May gusto kong sabihin? Nakataas ang kilay na saad ko. Sir, matanong ko po, si Miss Valkyrie po ba yung sinasabi nyo na hinalikan nyo? Walang pag-aalinlangang aniya na ikinalaki ng mata ko. Nararamdaman ko ang pagkibot ng kilay ko habang nakatingin sa kanya. Pinigil kong magalit dahil baka mahalata niya na tama ang iniisip niya. Ipinikit ko ng mariin ang mata ko, tsaka ako huminga ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Hindi porkit nagkwento ako sa'yo, ako na yung sinasabi ko. Masungit na saad ko, tsaka ako humalukip-kip. Sorry sir, ani Nathan. Maiba ako. Gano'n ka nakatagal na naghahanap kay Valkyrie? Last week lang po. Tinawagan po ako ng chairman privately. Halata ang kaba sa tono niya. Sorry sir, hindi ko po nabanggit. And great! You found her, right? Pilit kong ginagawang sarkastiko ang boses ko. Umirap pa ako. Opo, nakita po siya ng inupahan kong agent sir. Wow! You spend money for that poor girl? Si chairman po ang nagbayad sir. Ako lang po ang nag-abot. Alanganin ang ngiti na aniya. At talagang sumasagot pa. So, how's she doing? Itinuon ko kay Bamboo ang mata ko para hindi niya mahalata na naku-curious ako. Matagal bago siya sumagot kaya't isinandal ko ang ulo ko sa upuan tsaka pumikit. Sa ngayon po, tindera siya sa isang palengke sa Paradise Market. Naramdaman ko ang paghinto namin. Paradise Market? Yung parang talipapa? Napapaisip na saad ko. Nandito na po tayo sir. Bumaba ako kasunod si Bamboo. Nasa likuran ko na din si Nathan nang huminto ako sa paghakbang. I forgot something. Nasabi ko, tsaka ako lumingon kay Nathan. Pick Bamboo and go to office. I'll be back an hour. Pero sir, ngayon po kasi ang meeting.
Cancel all of them, even our Margus date. Saad ko. What are you waiting for? Tumaas kusa ang kilay ko, tsaka ko minuwestra ang pinto papasok sa company. Valkyrie's point of view. Bal, ano nga palang mas mang-ihip ng hangin at narito ka sa palengke? Ay siguro sinipa na siya ng matanda niyang kinakasama. Sa halip na putulan sila ay nasikaso ko na lamang ang mga isda na paninda ko. Bal. Napalingon ako sa pamilyar na boses na iyon. Si Carding. Lumapit ito sa harapan ng paninda ko. Kahit na ganoon ang pagitan namin ay amoy na amoy ko ang tapang ng alak na nainom niya. Magkano ba yung tilapia mo? Aniya, habang nakatanaw sa paninda ko. Tsaka niya ko tititigan at ngingisihan. Pweh, hindi na naituloy ni Carding ang kanyang sasabihin matapos may sumapak sa kanya. Nasa puko ang bibig ko, nang likod na lamang ng maskuladong lalaki ang makita ko. Sa lakas ng pagkakasapak niya ay nakatulog si Carding. Nilingon niya ako. Ang asul na mga mata niya ay hindi pa din nagbago sa paningin ko kahit pa ilang linggo na kaming hindi nagkikita. Gwapo pa din siya. How are you? Still pretty, huh? Aniya, tsaka namulsa. Tila walang nangyari. Dilinga-linga ako dahil halos lahat ng pares ng mga mata ay nasa kanya na. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na saad ko. Saving you from this mess. Itinuro niya si Carding na tila ba tinawag niya itong mess. Bakit ba kasi hindi ako maalam mag-Ingles? Hala, sino ang gwapong yan, Bal? Ito si Aling Nelia. Ano sabing ginagawa mo dito eh? Naiinis na ako. Bibilhin ko ang lahat ng paninda mo. Nakangising Aniya. Sa tingin ba niya ay natutuwa ako? Magkano ba to? Itinuro niya iyong sapsap. Tsaka ito, sumunod ay iyong salmon. Pati na rin ito at ito, tsaka ikaw. Huminto siya sa pananalita nang makita niyang masama na talaga ang tingin ko. Padabog kong kinuha ang mga pinagbentahan ko. Aling Nelia, kayo na po munang tumingin sa paninda ko. Nabubwisit na saad ko. Palabas na ako ng pwesto nang harangan niya ang daraanan ko. Ho ho! Aniya, kung saan ako pupunta ay haharangan niya. Kaya't napuno na talaga ako. Napadaing siya, tsaka mabilis na napangiwi matapos kong sipain ang binti niya. Naghihilot siya nang iwan ko siya. Hey, hintayin mo naman ako, Balki. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay lalo kong binilisan ang paglalakad ko. Hanggang sa makasalubong ko ang inay. Bal, ano't narito ka? Sinong bantay ng paninda? Napilitan akong huminto, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Sir Razel na mahabol ako. Kausapin mo naman ako, aniya nang makalapit. Sino yan anak? Magandang araw ho. Tila nag-aalangan pa siyang galangin ang nanay ko. Palibhas ay hindi niya ginagalang ang daddy niya. Kaibigan ko po inay. Kung sasabihin ko kasi na anak siya ni Mr. Morgan, ay tsak nadadami pa ang kailangan kong sagutin sa inay. Nako, napakagwapo naman ang kaibigan mo na yan. Tila may panunukso sa tono ng inay. Nilingon ko si Razel. Tila gustong gusto niya ang pumumuri mula sa nanay ko. Imbitahan mo siya sa bahay. Bukang malayo pa ang pinagmulan ng kaibigan mo anak. Ako nang bahala sa mga paninda. Maya-maya ay uuwi na din ako. Nakangiting anang inay. Paano iho? Mauna na kayo ha? Pasensya ka na't hindi kita gaanong mahaharap. Paliwanag pa ng inay. Tinanaw ko siya hanggang sa makalayo papasok sa palengke. Naramdaman ko ang isang braso ni Sir Razel ay nasa balikat ko na pala. Ano ba? Pilit kong inalis ang kamay niya. Naiinis na talaga ako sa kakulitan niya. Malakas siyang napatawa. Noon ko lamang siya nakitang humalakhak ng ganoon. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa mansyon kasama siya, ay hindi ko siya nakitang tumawa ng ganoon. Puros kasungitan ang pinapakita niya. Ni hindi ko nga alam na ganito pala kami ka-close. Inikot ko ang mata ko. Napakasungit mo. Bumalik ka na sa bahay. Tila may kaunting lambing ang pananalita niya. Wala na akong balak na bumalik pa doon. Sagot ko, tsaka ako nagpatuloy sa paglalakad. Nadaanan ko pa yung kotse niyang malaki na may pangalang Ford sa harapan. Sumakay ka na, ihahatid na kita.
Nakatayo siya sa tabi ng kotse niya pero hindi ko siya pinansin. Mabilis akong pumara ng tricycle. Sinilip ko siya sa likuran. Salamat dahil tinentanan niya din ako. Taimtim akong nakaupo sa tricycle. Manong, dyan po sa kanto iliko nyo, saad ko. Huminto yon sa tarangkahan namin. Nagbayad ako. Akmang bubuksan ko na ang gate nang gumastos ka patuloy. Halos mapatalon ako nang bumulong siya sa aking tenga. Mabilis akong lumingon. Naroon ang damuhong lalaki sa likod ko. Pati na ang sasakyan niya ay nakaparada sa kabilang linya ng kalsada. Kahit hindi ko siya kaagad nakita. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi ko na napigil ang galit ko. Nasigawan ko siya. Ramdam ko ang bahagyang gulat niya sa inakto ko. Hindi siya nakapagsalita. Kukurap-kurap siya. Iniwan ko siya sa gate at pinagsaraduhan pa. Anak, ako ang tatao sa palengke kung hindi maayos ang pakiramdam mo. Saad ng inay, 1 linggo nang nakakaraan mula nang puntahan ako ni Sir Razel at hindi na iyon naulit. Naiwan ako mag-isa sa bahay nang tumunog ang telepono ko na dikipad. Hello? Sagot ko. Bal, si Amelia to. Si Sir Morgan kasi sinugod sa ospital. Wala naman dito si Sir Razel, bumalik na ng Paris. Naggulat ako sa balitang iyon. Sige, i-text mo ang lugar ng ospital at pupunta ako. Nagsuot lang ako ng jacket matapos ay nagbadali na akong lumabas. Tinakbo ko na ang daan palabas ng highway nang walang dumadaang tricycle. Kagabi pa ako nandito, wala pa akong tulog, Bal. Hindi nakasama si Miss Martha dahil walang tatao sa mansyon. Bungad ni Amelia nang magkita kami sa pasilyo. Sabay kaming pumunta sa kwarto ni Sir Morgan. Naroon siya at natutulog. Kung ano-ano ang nakakabit na aparato sa kanya. Maayos naman ang lagay niya. Nahirapan kasi siyang huminga. Day off nung nurse na kinuha ni Sir Razel. Umuwi ka na muna kaya. Ako muna ang magbabantay kay Mr. Morgan. Saad ko. Tumango naman siya, tsaka inayos ang gamit ni Sir Morgan. Nasaan nga si Sir Razel? Tanong ko nang makaupo ako sa upuan katabi ng higahan ni Sir. Pumunta siya ng Paris 1 linggo nang nakakaraan. Dinampot niya ang maduming towel at inilagay sa bag. Ha? Ibig sabihin, nung manggaling siya sa bahay ay paalis na pala siya nun? Pero bakit hindi niya sinabi? Naku, napakatanga mo talaga, Valkyrie. Bakit mo siya ginanon? Nagtatalo ang isipan ko. Ganito ang daddy niya. Hindi pa kaya siya uuwi? Hindi ko alam eh. O paano, dyan ka na muna ha? Papupuntahin ko na lamang si Esther para palitan ka. Siguro ay iyon ang pinilit nila sa akin nang mawala ako. Tinanaw ko si Amelia palabas hanggang sa buksan niya ang pinto. Pareho kaming nagulat nang bumungad ang mukha ni Sir Razel. Bland na ang buhok nito, tila lalo siyang gumwapo. Naka-long sleeve siya pero open ang 3 magkakasunod na butones sa bandang dibdib. Dahilan para matanaw ko ang chest abs niya.